Posibleng mas marami raw ang naapektuhan ng lindol kung may pasok ngayong araw. Buti na lang daw at holiday ngayon. Sa puntong ito, kamustahin natin ang sitwasyon sa Bohol na talaga namang napuruhan sa malakas na lindol kaninang umaga mula sa bayan ng Dawis. Nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth. Mel, nandito nga tayo sa bayan ng Dawis at nasa ating likuran yung Our Lady of the Assumption Church. Isa ito sa pinakakilalang antigong simbahan dito na dinadayo rin ng mga turista. Kasi Mel, mahigit 300 taon nang nakatayo ang simbahan na yan na nasa aking likuran. Pero yung tinagal-tagal na pagkakatayo niyang simbahan na yan ay siya naman biglang pagkawasak nito dahil sa magnitude 7.2 na lindol. At yung harapan nga niyan ay totally damaged. Talagang nagbagsakan yung mga poste at yung mga pader at maging yung kisame. Pero hindi lang yan yung nasirang simbahan kanina, Mel. Nakita nga natin yung pagkasira ng isa pang simbahan dito naman sa Baclayon, yung Baclayon Church. No? Kasi kanina, nung nag-cover tayo, Mel, bago mag alas 5 ng hapon, ay nagkaroon pa ng malakas na aftershocks. Kaya nakunan mismo ng ating camera na nabuwag yung isa pang bahagi ng bell tower niyang Baclayon Church. So doon makikita na maging yung aftershocks, no? Mga dalawang aftershock yung naramdaman natin kaninang hapon ay talagang malakas rin at ramdam na ramdaman mo na nakikita nyo nga sa ating video na gumuho yung bahagi ng bell tower niya ang Baclayon Church. Nakunan rin natin dyan kanina sa Baclayon yung isa pang bahay na pinsala rin nitong lindol. Gumuho yung flooring ng bahay na yan at ayon naman doon sa mga residente dyan ay swerteng nakaligtas yung 3 tao na nakatira doon sa bahay na gumuho nga yung flooring. Dito naman sa may sentro ng Bohol sa Tagbilaran City, doon pa lamang sa airport ay makikita na natin kung gaano kalakas yung pinsalang dulot ng lindol. Bumagsak yung kisame at nagkabitak-bitak rin yung second floor doon sa departure area ng airport. Maging yung mga tiles doon sa kanilang CR ay bumagsak. 2 oras ding naantala ang operasyon ng airport, pero nang dumating nga tayo kanina pasado alas 2 ay normal na naman yung operations nito. Nakita natin dyan sa paligid ng Tagbilaran may ilang mga gusali yung naapektuhan rin ng lindol. May isang eskwelahan, gumuho yung pader sa 4th floor nito. May mga nakita rin tayong bitak sa mga kalsada. Sa plaza at sa Kapitolyo, may mga lumikas na mga residente na natatakot daw dahil doon sa aftershocks. Yung ilan naman ay nakatira sa mga baybaying dagat ay natatakot naman daw sa tsunami, bagamat tiniyak na nga ng PHIVOLCS na wala namang tsunami warning o tsunami alert dito sa Bohol. Mel, kanina lamang ay wala pa sigurong 15 minutes nakaramdam na naman tayo ng aftershock dito sa may Dawis, no? Talagang naramdaman natin na talagang nag-move yung ground kanina, no? At dito sa ating likuran ay nilagyan na nila ng police line itong paligid ng Dawis Church para nga hindi na siya lapitan ng mga tao o kaya kahit mga usisero man lang. Kasi nga posible raw nandyan pa rin yung banta na baka totally gumuho na yung buong istruktura nitong simbahan. At sa loob niyan ay meron din tayong nakita kanina na mga nasira na mga artworks sa mga antigo na rin, ano? Maging yung mga estatwa dyan ng mga estatwa ay may nasira rin, pero hindi tayo pinapayagan na pumasok dahil nga hindi advisable dahil nga baka gumuho yan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.